What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan ang mismong Tatay Digong. Magtrabaho ka dyan. Yan ang pasaring ni Tatay Digong dito kay Marcos Jr. Na kaysa puro pamumulitika ang yung ginagawa at paninira dito kay Vice President Sara Duterte, magsilbi na lamang kayo ng tama sa mga Pilipino, no? Dahil wala nang laman ang media, kundi nga naman ang pang-uupat at paninira sa mga Duterte. Lalo na't parami ng parami ang mga binabayaran di umanong trolls ng mga pulahan. Naku naman po. Pero huwag kayo mag-alala mga kababayan. Hindi bulag ang taong bayan sa nangyayari dahil marami pa rin ang naniniwala sa kakayahan ng Duterte administration. Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, ang panigurado lang yan etong mga trolls na to, no? Sinasamantala na makinabang sa pera ng mga pulahan, pero sa kaloob-looban ng mga ito ang mga Duterte pa rin ang may matino na pamamahala sa bansa. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. And we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganun na, babalik tayo. Balita ang presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano po ito. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Maggawain mo para sa bayan. Ngayon, pagkatapos ng 6th term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Wala yan sa inyo, Tatay Digong. Ngayon pa lang na 2 years na namamalaka dito sa Pinas, puro na lang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, smuggling cases, pagbabalik ng pulburon sa ating bansa, paglaganap ng mga krimen at pagdami ng mga trolls na kanilang binabayaran di umano ang lumalaganap ngayon. Kaya malinaw na ang verdict ng taong bayan dyan no to Marcos na. Yun lang na hindi mo kailangan i-aus mo yan, ikulita-kulita, wala yan. Pagkatapos na sabihin mo na, ikaw, grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yun. Wala nga yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado. Walang indict. Dahil huwag kang pumasok dyan sa presidency. Napuhura na nga. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa Barnes ako, pabalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. Yung mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, gano'n. Duterte! Duterte! Parang hina naman. Paano kayo maririnig sa Pilipinas?
sa kaliwa. Tingnan natin kung malakas ang sigaw niyong Duterte! 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 Dito sa kaliwa! Tingnan natin dito! Handa na ba kayo? Duterte! 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 Ayan po! Alam nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo, at gusto ko lang ikwento sa inyo mga karanasan ko kay Pangulong Duterte. Pero una sa lahat, maraming salamat sa KOJC. Hiningal ako dun Alam nyo, kung hindi dahil sa KOJC, kami pong mga banateros ay mawawalan na ng lakas ng loob. Pero dahil sa inyo at kay Pastor Kibuloy, lumalakas ang loob namin. Ito, walang biro ito Minsan, nakakasawa na. Dahil kahit anong sigaw namin, parang napakabingi ng gobyerno. Tama. Pero dahil sa KOJC, naniniwala kami na dahil sa paninindigan ni Pastor, maraming salamat po. Ito, walang biro. Maraming salamat dahil sa inyo, pag kami medyo nadidepress, tumitingin lang kami sa KOJC. Thank you po. Pangalawa, maraming salamat sa SMNI. Dahil sa SMNI, may kaso ako kay Trillanes. Pero okay lang. Ganun talaga buhay. Maraming sa SMNI dahil kayo lang ang tumayo para sa bayan. Kayong media lang. And the rest, puro mga prostitute na. Kung walang pera, walang salita. Yun! 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 Huwag kayong mag-alala dahil darating ang panahon, baka malay nyo, bukas na. Diba? Na matapos na itong paghihirap natin. Balita ko kasi lalabas na yung video. Video ng pulburon. Pangatlo, gusto ko po magpasalamat to sa lahat ng OFW. Alam niyo po, naging OFW din po ako at napakahirap na maging isang OFW dahil naging OFW po ako sa Qatar. At alam niyo naman, ang tingin ng mga ibalahi sa atin, parang medyo mababa ng konti. Buti nga dito sa Hong Kong, hindi. Pero sa Middle East po kasi, ganun. Lahat ng trabaho, ginawa ko po doon sa Middle East. Ako po yung musikero, pero ginawa kong technician, kung ano-ano pa. Kaya alam ko yung hirap ng isang OFW. At alam nyo, Correct. isang tao lang o isang presidente lang ang nagmahal sa OFW. Tama, si Duterte lang. Si Tatay Sino yun? Digong lang. Alam nyo ba, eto sinabi ko na ata sa vlog ko Pero nung pandemya, personal na tinawagan ni Pangulong Duterte si Mocha. Tapos sinabi niya, siguraduhin mo na maalagaan ng OFW. During the pandemic, sinigurado niya yung mga uuwi, masundo sa airport, madala sa hotel, mga 5-star hotel to Tama. at bigyan ng pagkain. Ito isang problema na hindi ko pa naikwento. Nung panahon na nahihirapan si Mokhang bumili ng pagkain, kasi mahirap dun Ano yun, maramihan. Yung kanyang, huwag na natin banggitin yung boss niya. Parang medyo ayaw pa. Para bang, mahal-mahal naman yan, bakit nyo bibili niyang pagkain na yan? Alam nyo, tinawag ni Pangulong Duterte kay Mocha at sinabing, bilan nyo ng masasarap na pagkain at kahit mahal pa yan, basta pakainin nyo ang OFW.
kamusta naman kayo ngayon? Hindi lang sa hindi kayo pinapakain, ninanakawan pa kayo sa airport. Tama. Diba? Saan kayo makakakita na ang magnanakaw Grabe. wala sa kalsada, nasa airport? Hmm. Ngayon lang yan. Diba? Pero nung panahon ni Tatay Digong, no, talagang minata niya itong mga gumagawa ng kabalustugan sa airport kaya napatigil itong mga laglag bala, nakawan sa airport, pagluslos sa mga maleta ng OFW. Pero ngayong itong si Marcos na nauupo, ayan na naman, balik na naman ang mga sindikato, malayang-malaya na naman. Ay naku po, alam nyo, isa pong ibibiling ko lamang po sa inyo bago po ako magtapos. Kasi sabi nila, kailangan daw mabilis. Gusto ko lamang po sabihin na wag po kayong mawawala ng pag-asa. Hmm. Malay nyo, Correct. isang araw, pagising natin, si VP Sara ng presidente. Agree ba kayo doon mga kababayan? Malay nyo, pagising natin, katabi na natin si Pastor Kibuloy. Diba? Actually, hinahanap ko nga siya dito. Malay nyo, baka biglang sumulpot siya dito. Hindi, kaya talaga ako sumama. Kala ko meet and greet kay Pastor eh. Hindi, joke lang po. Baka seryosoy na naman ito ni Rimulya. Sabihin na naman ni Rimulya. Kasuhan yung Banaderos. Hindi, ito po maraming salamat at lagi nyo lamang pong tatandaan yung verse na if my people will humble themselves. Ano kasunod? Seek my face and turn from their wicked ways. Ibig sabihin po ng turn from their wicked ways, pagbago ho bawat isa sa atin. Hindi lamang po ang gobyerno magbabago, pati po tayo. Lahat po tayo walang exempted. At isa sa baguhin natin, huwag na po tayong papabudol. Pwede po ba? Okay lang po ba? Huwag na po tayong maniniwala sa mga politikong puro pangako. Dahil Tama. hindi naman nila ibibigay yun. Dahil alam natin, kaya sila nangangako dahil gusto nilang maboto at makapagnakaw. Correct. Busisiin talaga natin ang may mga track record na politiko. Yun lamang po ang gusto mo sabihin at ang sabi ng Panginoon, and I will heal your land. Ibig sabihin, aayusin ng Panginoon ang ating bansa kung tayo ay magbabago ng pananaw sa buhay. Amen. So, ito lamang po. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat. Ano to? Pamimigay? Naku po. Meron po bang single dito? Ay, naku. Single talaga. Bato ko na lang bato ko. Ay, hello. Ay, hello po, ma'am. Single po kayo? Ay,